Alam niyo, minsan iniisip ko, kung merong Olympic sport sa pagkain ng unhealthy food, gold medalist na tayo mga Pinoy. Pero real talk tayo ha, pag-usapan natin. Bakit nga ba ang hirap maging healthy sa panahon ngayon? Na kung tutuusin, simple lang naman dapat. Kumain ka ng whole foods, matulog ng sapat, mag-exercise, galaw-galaw, at i-manage ang stress. Pero sa tunay na buhay, mas madaling makahanap ng unlimited rice kaysa unlimited self-control. So sa video na to, let's break it down. Ano ang mga dahilan kung bakit sobrang challenge maging healthy sa panahon ngayon? Reason number 1, fast-paced lifestyle. Sobrang bilis ng takbo ng buhay ngayon. Dati si nanay kaya magluto ng sinigang na may tunay na sampalok. Ngayon, magic seasoning na lang. 5 minutes, solve. Kasi po, hello, sino ba naman ang may energy pa after 2 hours na traffic sa EDSA o kung galing ka sa trabaho? So pag uwi mo, parang choice mo na lang, lutong bahay or tulog agad. Kaya nangyayari, drive-thru ang ending, bibili ng pagkain sa labas, or instant noodles, frozen foods. So bang oras mo, bagsak ang health. Ang fast food, naging fast disease. Reason number 2, marketing ng junk food. Matindi ang kalaban ng tao ngayon, marketing. Tingnan niyo yung commercials. Happy-happy ang mga bata habang kumakain ng junk food. Parang teleserye. Pamilya, may kanta, may jingle, may hugot. At sinasabi sa mga commercials na, kapag bumili ka ng burger na to, masaya ang pamilya mo. Or, magiging masaya ang love life mo. Ang tanong ay, kaya ba nilang ipakita yung part na after 5 to 10 years of eating that junk food? Ikaw na yung bida sa maintenance medicine commercial? At ang masakit pa nito, kids mostly ang target. Kung ang french fries may mascot at jingle, tapos ang kangkong ay wala, syempre, french fries ang bida, di ba? Sabi nga, mas malakas pa ang billboard ng junk food kaysa mismong ingredients ng pagkain. Reason number 3, convenience over health. Yes, mas pinaprioritize ngayon ang convenience. Sino ang guilty dito? 5 minutes lang nalalakarin papunta sa tindahan or palengke or talipapa, pero ang ginawa, nagpag-grab or food panda pa ng milk tea at spaghetti. Ang hindi nare-realize ng maraming tao, convenience ngayon is comfort later. Tapos ang sasabihin sa'yo kapag binili yung ganung pagkain, deserve ko to eh. Kapag pagod, junk food ang reward. At kapag stressed, deserve ko to. Boom! Extra rice, extra sugar, extra taba. Yung kaka-extra rice mo ngayon, bukas, extra size na yung damit mo. At yung kaka-reward mo sa sarili mo, nagka-award ka rin ng chronic illness. At dahil nga convenience is king, ang health nagiging last option. Reason number 4, misinformation at health fads. Kalatang information pagdating sa healthy eating habits. Ano ba talaga yung tamang diet for optimal health? Mag-google ka, best diets, boom, war na. Keto, low carb, vegan, IF, 6 meals a day daw, pinggang Pinoy, Pinoy Nutrition Guide, iba pa rin yung tinuturo sa school. Tapos sa mga social media at kung anong ads, kalat ang mga detox tea na pampapayat, papayat daw in 3 days, slimming tea, slimming coffee, may Ozempic pa, at kung ano-ano pang maraming pampapayat at pampahealthy di umano. Kung totoo yung lahat ng ads na yon, di sana lahat tayo fit na at walang may sakit. Ano ang ending? Nalilito ang tao, yung iba susubok, 3 araw lang, ayawan na. Kasi ang feeling nila dapat instant ang resulta. Ano yun? Parang Netflix download. At dahil dito, ang daming nagtatry na kung ano-ano, sinubukan, give up agad. Bakit? Kasi nga walang clarity, walang linaw. Dagdagan pa ng mga kung ano, miracle tea at detox juice na akala mo, gamot daw sa lahat. Ang ending, hindi tuloy alam ng tao kung alin ang totoo at alin ang hype. Reason number 5, economic reality, pera. Let's be real, mas mura minsan ang burger kaysa 1 kilo ng prutas at gulay o 1 takal ng pang-ulam na karne. Kaya kung saan mas mura, tinangkaya ng budget mo pero ari na sa tiyan at dila, syempre, pinapaglalaanan mo ng pera mo. At ang masakit pa nito, nagagawang mura ng food manufacturer ang presyo ng pagkain na walang nutrition na naibibigay sa katawan dahil ang ingredients ay artificial, hindi natural. Mura ang fake food, mahal ang real food. Yan ang tunay. Kaya ang sasabihin ng maraming Pinoy, dahil nga hindi kaya ng bulsa, syempre doon ako sa mabubusog at mas mura pa. Nabusog ka naman ng 2 oras. Mamaya, gutom na naman dahil wala o kulang sa nutrients ang kinain. Ibig sabihin nun, dila lang ang nakagusto,
pero ang katawan mo, gutom pa rin. Healthy living sounds expensive, pero yung sakit, mas mahal pag nagkameron. Yan ang kabalintunaan. Reason number 6, lack of movement. Sedentary lifestyle. Noon, pawis-pawis na tayo dahil physical na laro, tumbang preso, bulan, luksong tinik. Ngayon, ML, TikTok, social media, TV, at kung ano pa. Oo nga, gumagalaw naman talaga doon. Alin, ang daliri, saka i-scroll up at saka scroll down, pindot din pindot doon. Nagka-cardio naman talaga yung daliri. Pero yung muscle, buto, puso, baga, naghahanap yan ng real action. Yan i-design talaga para gumalaw. Reason number 7, social influence. Kapag napapalibutan ka ng mga tao na may unhealthy eating habits at lifestyle, lakas makahatak niyan, lalo sa ating mga Pinoy. Bakit? Kung anong ginagawa ng grupo, madalas nadadala ka. Pamilya man yan, relatives, colleagues, mga kaibigan, at kung sino-sino pa. Dahil gusto mag-fit in, ayaw ma-out of place, ayaw makasakit, nadadala ng mga sarcastic remarks at mga gaslighting, sumasabay ka na lang sa agos kaysa maging kontrabida. Reason number 8, stress at mental health. Totoo naman, di ba? Pag stress ka, hahanap ka ba ng broccoli? Hindi Diba? Usually, pag stress ang mga Pinoy ngayon, ice cream, cake, milk tea, and worst, alak. Yung mga junk food ngayon, nagiging emotional band-aid, pantapal at pampamanhid sa dugo ang utak at puso. Sa pagod na katawan, ginagawang salumpas, kumbaga, pampalis daw ng pagod, at ang hindi alam ng marami, lalong napapagod yung katawan mo dahil nag-iipon ka ng laso. Traffic, bills, trabaho, toxic people, deadline, lahat yan nagtutulak sa atin na to eat for comfort, hindi for nutrition. Kaya nga uso yung tinatawag na stress eating, na dapat ang tawag ay stress cheating kasi niloloko natin yung katawan natin. Yung nabanggit kong yon ay ilan lang sa mga reasons kung bakit mahirap maging healthy sa panahon ngayon. Fast life, marketing, convenience, fake news or fake info, stress, pera, yung walang galaw, at social influence. Pero itong twist. Yes, challenging ang maging healthy. It's always easier said than done. Pero hindi ito imposible. Believe me. Kasi po, ang health, it is not about perfection. Start small. Bawas muna ng junk foods. Limitahan ng paglabas at mas kumain ng lutong bahay, yung tunay na pagkain. Gumawa ng healthier swap. For example, ba't ka bibili ng mga chips, junk food sa tindahan? Pwede namang mani or any other nuts. O kahit magbawas ka muna ng rice, imbes na 3 extra rice. Kung dati ikaw ay naka-soft drinks, edi tubig. Maglaan ng kahit 10 to 15 minutes na stretching or walking daily or base sa convenient na time para sa'yo. Malaking bagay kasi kapag gumagalaw. At ang pinaka-importante, mindset. Hindi mo kailangan maghintay ng New Year's resolution bago mo yan simulan. Start ka na ngayon. Kasi sa totoo lang mga kapatid, the best investment is not a new cellphone or upgraded cellphone or bagong shoes or kung anumang material na bagay, kundi ang health mo. Kasi kapag bagsak ang katawan mo, wala rin kwenta lahat ng pinagpaguran. So ito na yung sign mo. Start small, start now. Kahit mahirap, kaya. At kapag kaya mo, inspire mo rin yung iba. Ipakita mo sa kanila na possible maging healthy sa panahon ngayon. Kung nag-enjoy ka sa panonood ng video ito at may natutunan ka, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. At syempre, yung mga mahal mo sa buhay, share mo tong video na to para ma-inspire din sila. Tandaan, kahit mahirap at challenging maging healthy sa panahon ngayon, mas mahirap po ang may sakit. Choose your heart. So, focus lang mga kapatid. And thank you for watching. See you on my next videos. Bye-bye.